Ma, aalis na ako ah. May, anak, kapag magkaroon ka na ng letter sa pisngi mo, kapag may makita kang kapareha nun, ibig sabihin, soulmate mo yon. Eh paano yun ma? Meron na ako. Ay, yan ang hindi pa pwede, anak. Tanggalin mo nga yan, bilisan mo. Ay, O ayan, May, yan na yung bagong marka mo, ha? Walang dapat makalam kung ano talaga yung nakuha mong marka. Naiintindihan mo ba ako? okay po. Naiintindihan ko. Mabuti naman kung ganun. O siya, sige na. Pumasok ka na sa school. Mag-iingat ka, anak. Hi May, ano yung nakuha mong marka? Ako kasi yung nakuha ko FA. So ibig sabihin, yung soulmate ko mataba. Meron naman akong kakaibang letter. Ayan. Ha? So ibig sabihin ba niyan yung soulmate mo walang tirahan? Ay, hindi ah. Grabe ka naman. Girls, tingnan nyo. Oh. Yung babaeng walang tirahan yung soulmate. Hoy girl, nakakain ka na ba ng basura? You look so basurera. Ay, wait. Baka may dala siyang basura. Actually, may dinala talaga ako para sa inyo. Ay, talaga? Ano yan? Basura? Sandali ah. Eto oh. Aray! Basagulera ka talagang basura ka? Hoy, ikaw? Ano? Gusto mo rin? Hoy, girl! Tara na! Takbo! Oh my gosh. Oh, bakit? Feeling ko, may kaparehas ako ng nakuhang letter. Ano? Baliw ka ba? May napalitaan ka ba na nag-transfer dito na letter K? Ano? Oo, letter K. Kasi ibig sabihin daw nun, King. Ang swerte naman ng babaeng nakakuha ng letter K. To all students, pumunta kayo lahat dito ngayon sa gym para kunin ang inyong kaparehang letter. Rods, tingnan mo. Sila na ba yan? Oo, sila nga yan. Jackpot ka, be! Ay, yayaman tingnan, no? Sabi naman sa'yo, di ba? Kaya nga na-appreciate ko na nag-set sila ng ganito eh. Siguro, baka gusto pa nila na mas makilala ako bilang mapapangasawa ng anak nila. Rods. Ay, hello po. Wag na. Hindi yan ang pinunta ko rito. Sino siya? Best friend ko po. Sumama po siya sa akin kasi gusto niya daw ko kayong makilala. Hello po. Pasok na po tayo sa loob. Kami na po bahala sa bill. Kakasahod naman po namin kanina. Hindi na. Hindi na naman ako magtatagal. Umorder na lang kayo ng sa inyo. Sige ho. Ito na. May konti lang naman akong sasabihin tungkol sa anak kong si Marvin. Huwag po kayong mag-aalala, tita. Alagang-alaga ko po siya sa bahay. Lumaki si Marvin sa may malaking tahanan. 3 ang yaya at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. At nasusunod ang lahat ng mga gusto niya. At ngayon, independent na po siya. Marunong na siyang maghugas ng plato,
Marunong na siyang maglinis, maglaba, at marunong na din po siyang magluto. Which is not good for him. Po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rods. Hindi kita gusto para sa anak ko. Pero tita, nung kasama ko po si Marvin, sinabi daw po ninyo sa kanya na boto daw po kayo sa amin dalawa. Siyempre sasabihin ko yon. Wala eh. Mahal ka niya. At ayokong sumama ang loob ng anak ko. At ayoko rin hindi kami magkasundo ng anak ko nang dahil lang sa babaeng katulad mo. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo, Rods. Dahil ang gusto ko para sa anak ko, makahanap siya ng babaeng mayaman, katulad namin, katulad niya, at higit sa lahat, ay magiging masaya siya sa babaeng mapapangasawa niyang mayaman. And I made a research about you. Nasa hospital ang kapatid mo. And kailangan niyo ng pera, right? Makakatulong niyang milyon na yan kapalit ng pag-iwan mo sa anak ko. And please, hindi to dapat malaman ni Marvin. O teka, saan ka pupunta? Ibabalik mo yung cheque? O pupunta ka dun sa kapatid mo para bayaran yung bill niya? So, after ng meeting natin sa client number 2, may meeting pa tayo sa Metro Manila, tama ba? Oo, tama. Ano gagamitin natin? Yung sasakyan ko na lang ba? Yeah. Dara. Rod, si Marvin. Marvin? Hindi ko alam kung matutuwa ako muli na nakita kita, Rods. Matapos mo kong ipagpalit sa milyon ni Mami. Mukha kang pera, manggagamit. Wala kang alam sa mga nangyari, Marvin. So stop judging me. Look at you now. Asensadong asensado ah. Monthly ba may income from Mami? Dara, halika na. Mukha kang pera. Pinagsasabi mo. Kung makapagsalita ka, parang alam mo na lahat ng pinagdaanan ng kaibigan ko, ha? O, ayan. Nasa loob niya ng checkeng binigay ng mama mo. Kasama ng pirma niya. Hindi niya yan ginastos, Marvin. Hinayaan ng mamatay ang kapatid niya. Kaya wala kang karapatan para pagsabihan ng kaibigan ko ng ganon. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman dahil sa mga magulang mo kung bakit kanya iniwan. Dahil yon sa mga nalaman niya tungkol sa'yo. Sa lahat ng pinagkagawa mo at kung sino ka talaga. Ha? Anong sinasabi niyo?